Hello, good morning. Ang purpose po ng vlog na ito ay para pag-aralan yung vitamin K na binibigay sa inyo pong mga newborn. Maybe hindi pa po kayo nagtatanong no po. Yung vitamin K po kasi ay na-discover po kasi nung mga 18th century. Nagtataka yung mga doctors and scientists bakit ang daming namamatay na mga bata sa hemorrhagic disease of the newborn. So, tapos nung 19th century, yun nga po na-discover nila yung cause, yung vitamin K deficiency bleeding. So, deficient po sa vitamin K yung mga baby. Kaya maraming namamatay siya dyan sa hemorrhagic disease of the newborn. Yung iba, subtle yung symptom, bigla na lang nag-bleed na pala sa brain yung baby, so hindi malaman kung saan nanggaling. So yun nga po, ang vitamin K kasi kailangan natin sa blood clotting. Component siya dun sa mga clotting factors 2, 7, 9, and 10, pati dun sa mga calcium binding para makapag-produce ng clot. Kaya yung mga newborn nyo po, hindi nyo po napapansin siguro pag binigay na sa inyo, nabigyan na po yan kagad ng vitamin K injection. Ayun po, yun ang dahilan kasi kaya binibigyan yung mga newborn. Yung vitamin K po kasi ay napoproduce yan, lalo na yung vitamin K2 sa intestine ng baby, dun sa mga sa gut microbiome, yung mga microbes or good bacteria. So dahil po yung mga baby hindi pa ganun karami yung kanilang gut microbiome na good bacteria, so hindi pa sila ganun kabihasa sa pag-produce ng vitamin K. Tapos hindi pa sila kumakain ng mga green leafy vegetables para sa vitamin K1. Tapos po hindi kulang yung vitamin K na transfer transplacentally from mother to baby during pregnancy. Kaya yun po yung breakthrough sa science to prevent hemorrhagic disease of the newborn o yung at saka yung bleeding in the newborn. Yan po, kaya yung vitamin K sinasama sa routine newborn care sa mga baby. Sana po may natutunan po kayo sa vlog na ito. Good morning!